guys! Magandang umaga! Welcome back po dito sa aking YouTube channel. Ang mainit po nating update na pag-uusapan ngayon ay syempre pumapatungkol pa rin po ito sa Itbulaga. Grabe po talaga ang ingay na ginawa po itong tape ink. Binulabog po talaga ang mga Pilipino. Mainit pong pinag-uusapan sa social media lalo na sa magiging status nitong tape ink, lalo na sunod-sunod di umano ang kanilang pagkatalo sa mga apila na kanila pong hinayin para po kontrahin ang pagre-reward sa TVJ ng titulong Itbulaga. Pati na rin sa kanilang pagpapakansila ng kanilang trademark, nag-apila sila, pero parehas po kasing binasura siya ka-OG. And isa rin po sa ating pag-uusapan ay patungkol sa mga host ng Itbulaga tape or ng ano bang tamang itawag po sa kanila, no? Marami nagsasabi colorum show na na noontime show. Pero ayun nga, tila daw po ang mga host pa nito ay inaasar pa ang mga TVG supporters. Pero ang masaklap naman po nito, si Paulo Coenties ay talagang sinusugod po ng mga bashers. But before that guys, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates. Samantala, big shoutout po kay Sir Mel Gibbs Vergara. Good morning din po sa iyo. Shout out! Samantala, unahin po muna natin pag-usapan sa umagang ito ang patungkol kay Attorney Adnet Agozon. Meron daw po kasi itong bagong binanggit. Patungkol pa rin po ito sa issue ng Itbulaga, lalo na't wala na po sa tape ink ang trademark dahil base po sa mga latest update ay kinansila na ng IPO ang kanila pong registration. So ano kaya yon? I-renew pa daw ba ng GMA7 pag naiba ang title? And kung ako nagkakamali mula pito sa Philstar. And ayun nga daw nung kanila po itong makachikahan, ito po yung sinabi na Attorney Annette Gozon. Matagal pa kasi ang expiration ng contract nila. December 2024 pa. So akala ko po June 2024, December pala. December 2024 pa. So saka na lang siguro mag-uusap about a renewal. Termination kaya. Kung renewal, matagal pang pag-uusapan. Yung termination kaya, kailan po nila pag-uusapan? Kasi, sabi po sa mga chika ay Itbulaga po ang naka-registered sa kanila, hindi po ang tape ink. So, nandito din po yung sa article, ito nga, baka raw kasi magkaroon ng ground na i-terminate ang programa kung mag-iiba na ng title ito. Dahil Itbulaga ang nakalagay sa kanilang kontrata ayon sa isang source. So, kailan kaya pag-uusapan kung totoo nga pong chika na ito na isang source na ang nakakontrata sa kanila Itbulaga? Kailan nga pag-uusapan ng termination? Ang renewal, yes, matagal pang mapag-uusapan talaga. Pero ang termination, kailan kaya? Charis. Anyway, sabi dito, syempre may negotiation daw kasi yun. Ito ang latest na pahayag di umano ni Annette Gozon, Miss Annette Gozon Valdez or Attorney Annette, nang makalunch daw po nila ito ng minsan. Samantala, patungkol naman dito sa kumakalat na hindi siya issue. Kumakalat na chismis about Alden Richards na nililigawan niya si Catherine Bernardo. Nako guys, wala pong ganitong nangyayari. So, fact check din po muna tayo. And kung sakali man, wala naman daw pong masama dahil parehas single. So, malamang ito'y gawa rin po ng mga fans na parang sinasabi na silang dalawa na nga lang daw dahil masaya si Kat kapag kasama si Alden. So, siguro pambigay pag-asa po ito sa mga nasa nabubuong fandom po talaga. Pero, yun nga, base po sa mga interview naman ni Boy Abunda about Alden Richards and Sanya Lopez, parang silang dalawa yung nagkakamabutihan. Well, anyway, antay lang po tayo, lalabas din naman po ang balitang yan dahil wala naman pong lihim na hindi po nabubunyag, lalo na po sa showbiz. Lalabas din po ang tungkol dito.
Samantala, pag-usapan naman natin ngayon, ang kumakalat ngayon dahil pinost at shinare din po ito ng Tape Inc. na si Bobby Villar ay hinuli ng polis. So, alam niyo na mainit pong pinag-uusapan kasi sa social media na ang mga host, lalong-lalo na po higit si Paulo Contis ay makakasama sa kakasuhan kung ipagpapatuloy niya ang pangingialam sa battle po ng TVJ between Tape Inc. May mga ganyang balita po sa social media na si Paulo Contis ay tigilan na raw ang pangingialam. And in response marahil dito, base po sa pulso or basa po ng mga netizen and ang legit the records about dito sa ginagawa nilang pakulo sa Gisa Gedli, sa kanila pong programa, Collegiate Taberkids, ginagawa nila ito para asarin pa ang mga TVJ supporters kasi nga, usap-usapan na makukulong ang mga host kung hindi nila titigilan ang TVJ at patuloy na makikisali, lalong higit nga raw po si Paulo Cointes. So, bilang pagsakay nila ay eto ang ginagawa nilang pakulo, Collegiate Taberkids, na hinuli raw ng pulis si Bobby Villar. Post nga po mismo ng Tape Inc. Si Prinsipe Sedi hinuli ng mga pulis sa Pangasinan. And iba din talaga mag-promote, See you daw at 12 noon para malaman kung may Gisa Gedli pa ba. Samantala, si Paulo Contis naman, Collegiate Taberkids, ay sinugod po ng mga tao, lalong higit na mga basher dahil ang lakas ng loob na maging generous sa iba pero sa kanyang anak, hindi man lamang daw po magbigay ng sustento. Dahil nga po ito sa chika ng kanya pong manager na si Lolit Solis, na kung saan humingi daw po siya ng cellphone para kay Corgi and kaagad daw itong binigay ni Paulo Contis. Masaya si Lolit Solis at mukhang maganda umano ang financial standing ni Paulo Contis. Samantala, inulan at sinugod na naman po siya ng mga bashers at ang dami pong mga negatibong komento ang kanya natatanggap. Mas importante sa kanya ang jowa kaysa anak. Grabe nga naman. Sabi pa dito, ay natural, solo niyang kita niya Oo nga, kasi di nagsusustento kaya solong-solo niya yung kita niya. Sabi dito, may isip niya rin na may anak siya. Pag wala na siya, saka pag nagkasakit ng malubha. Yun ang masaklap nun kapag mag-isa ka lang po talaga sa buhay. Tapos, meron ka pong sakit, tapos walang mag-aalaga sa'yo. Kasi hindi po maganda ang relationship niya sa kanyang mga anak. At the same time, sa partner naman in life, ang chika ni kay Lolit Solis ay parang wala na rin po sila ng girlfriend dito na si Yen Santos. Once a cheater, always a cheater po talaga, Anyway, sabi pa dito, syempre, bigyan ka talaga ni Paulo. Alaga mo siya. Takot na lang niya sa'yo. Pero sa mga anak niya, na dapat sustentohan, wali. At sana mapatayo na rin niya dream house niya bago pa matsugi ang fake abulagta. PCO, yan po yung kanyang emoji. Anyway, sabi pa dito naman po, syempre, ikaw ba naman pumayag saluhin lahat ng pangbabash para sa mga halushos? Di ka pa yayaman, buti sa'yo, Lolit, one call away sa mga anak niya. Kay Lian at LJ, walang ampag. Nakakasuka, yun yung kanyang emoji dito. So, bakit nga kaya ganun In real life talaga ka-OG in general, mas magaling pa po talaga sa ibang tao kaysa sa sarili pong dugo. Itong kay Paulo Contis, at least yung sa mga kamag-anak, minsan understandable. Pero itong kay Paulo Contis, mismo niyang anak yan And then, mga minor pa, Collegiate Taberkids, lalo na nung anak po niya kay LJ. Samantala, sabi dito ni Rockers Edge, magandarang umaga. What's hereby right will be given to the righteous one. And that's no other than TVJ, especially Henyo Master for the trademark. I watch your videos every time, pero ito ang pinakaunang comment ko. I guess it's because of your sweet voice. Ay,
Huwag kayong ganyan. Aga-aga pinapakilig niyo ako. Charis. Nakakadala ng flow ng vlog at reason. Nakakalimot na mag-comment. Keep it up. Kudos. Thank you so much po, Rockers Edge, sa inyong komento. Sabi pa dito ni Sir Armando Abari, dapat nga alisin na din ang mga yan. Sa bubble gang kasi nahahawa pa pati show ni Michael V sa pag-boycott dyan sa mga naggagalingan na host ng generic Bulaga. Baka mamulat mo, konti na lang manonood sa bubble gang kasi andyan karamihan ng generic Bulaga host. Sabi pa dito ni Sir Noel Jante, papatok ba ang movie ni Paulo Coitis? Abangan. Naku, wala po tayong dapat abangan kasi ay hindi na po nila ipamamalita sa sobrang kahihiyan na sila'y nilangaw. Charis. Samantala, ayon naman kay Sir Roy Misiano Mogol, maganda umaga sa iyo. Hoy, mga halos-hos, dapat itanong nyo yan sa sarili nyo. Bakit kayo ba ang lumalaban ng patas? Totoo talaga sinasabi ni Boss Joey na pakapalan na. Bago kayo magsalita ng lumaban ng patas, tingnan niyo muna ang sarili niyo kung lumalaban ba kayo ng patas. So, TVJ pa daw po kasi talaga ang hinihinga nila ng respeto. Respetuhin na habang sila'y nakaapila, ay wag daw gamitin ang titulong Itbulaga. And then, ang sunod naman, ka-legit na breakage, ay bakit parang alam na daw agad ng attorney ng TVJ ang sunod na mangyayari na maipapanalo nila ang laban dito sa writ of preliminary injunction na isinampa po ng TVJ sa Regional Trial Court sa Marikina. Hindi po tuloy maiwasan na isipin ng mga tao na ginagawa ito ng Tape Inc. upang kapag nanalo ang TVJ sa laban po na ito, questionin ng mga tao, pagdudahan ng mga tao na bakit na ipanalo po nila ang laban na iyon. Mind conditioning nga raw po. So, kayo po ba ka-audio ng inyong masasay sa update natin sa umagang ito? Pa-comment lang po sa baba and hanggang dito lang muna ang ating update. Don't forget to click the subscribe button and notification bell for more updates.